even bilang abogado ng oposisyon. So I will probably inhibit in several cases. Probably not in other cases where I do not have direct involvement. If you will recall, yung Commission on Election naman collegial body yan eh. Opo. So 7 kami. Even if I inhibit, there would still be 6 commissioners who will be able to resolve the issue, whether to indict certain persons for electoral sabotage or not. Okay. Marami pa hubang lalantad ng mga saksi, Chairman? Marami pa ho kaming ini-interview. Sinisigurado lang namin na medyo credible yung mga witnesses dahil sa ayaw naman namin dami sumasabit sa publicity. Okay. So ini-screen lang namin mabuti, hindi na namin pinalalabas yung iba. Yun lang tingin namin na may materiality at saka relevancy doon sa iniimbestigahan namin. Okay. Atty. Lambino, nalinawan na ho ni Chairman yung statement, no, na makukulong bago magpasko ba itong first couple at yun nga, medyo kako-confirm lang daw niya eh. So, medyo iuurong niyo ba yung panawagang mag-resign na siya? Well, mabuti naman at pinaliwanag ni Chairman Brillantes na siya raw ay na-misquote ng mga pangunahing mga pahayagan. No? Pero kung ating babalikan ang naging history kung bakit ganito yung actuation ni Chairman Brillantes at pati na rin si Secretary De Lima, itong si Pangulong Aquino kasi nagpahayag siya na pag Nobyembre ay may sasampa na ang malakas na kaso, malakas na ebidensya laban sa mga pangunahing suspect at walang ibang tinuturo dito ay ang dating Pangulong Gloria at si Atty. Mike Arroyo. Yung pala ay hindi pagkatapos ng undas, kung hindi pagkatapos ng unas. Ay, yun na yung lumalabas. At si Chairman Brillantes, hindi naman namin siya masisisi kung gumawa siya ng ganitong mahakbang kasi nakabinbin nga yung kanyang confirmation sa Commission on Appointments. At maraming nagsasabi na magpakita siya ng gilas para sa ganon ay iurong nila yung kanilang mga objection sa Commission on Appointments at ganon na nga ang nangyari. Pero yung ginagawa ni Chairman Brillantes at saka ni Secretary De Lima na sila yung mga pangunahing tagapagsalita, tagapagpresenta, tagapagparada ng mga kung sino-sinong mga testigo na nung una ay si Lintang Bidol at ngayon ay binabawin nila na si Lintang Bidol daw ay hearsay yung kanyang mga sinasabi at hindi rin magagamit yung kanyang mga testimony. Pero asan ba si Lintang Bidol ngayon? Ewan ko kung nakakulong pa yan sa krame dahil may 6 na buwan siyang dapat na pagdusahan sa naging parusa. Pero balita namin yata, nakalaya na yata si Lintang Bidol. Ano? Pero itong ginagawa ni Secretary De Lima at Chairman Brillantes, pinangungunahan na nila yung resulta ng investigasyon ng Joint Committee ng DOJ at saka ng COMELEC. Ano pa ang mangyayaring desisyon nitong committee ito? Sa tingin mo, pag nag-convene hindi magiging parehas sa dating first couple? Tataliwas ba sila sa kagustuhan na pinapakita ng chairman ng COMELEC at ng Secretary of Justice? Palagay ko ay itong mga special committee members na ito ay hindi nila kayang talikuran kung ano man po ang nagiging position ngayon ni Secretary De Lima at Chairman Brillantes. Anong mahakbang pang susunod nyo? Kayo ba magpa-participate dito sa committee na ito? Well, binanggit na po ng dating Pangulong Gloria at ni Atty. Mike Arroyo na sila ay haharap at haharapin nila lahat ng mga akusasyon na binabato sa kanila. Maging itong akusasyon nitong si Nori Undas na isa sa pangunahing suspect yan sa Maguindanao Massacre, pangunahing suspect yan sa mga plunder sa Maguindanao, alinsunod na rin sa sinasabi ng abogado ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Siya ba ay paniniwalaan natin kapalit ng pagpapalaya sa kanya sa mga Maguindanao Massacre at saka sa mga plunder? Ito ang hindi maganda rito sa administrasyon na ito. Isasakripisyo nila ang Maguindanao Massacre at mga plunder cases para lang merong silang makukuhang testigo. Basta ang itinuturo ay ang dating Pangulong Gloria at si Atty. Mike Arroyo. Okay. Chairman, mensahe ko sa publiko kaugnay nitong ginagawa niyo investigasyon. Yeah, sinasabi ko nga, aming target is talagang tapusin natin ito. Okay. No, yun naman ang pinaka namin. Oo. Nag-umpisa kami ng August. Opo. Matagal na kami marami na kaming witnesses. Opo. Korekin ko lang isang bagay. Sige po. Sinasabi na itong si witness na Unas involved sa plunder tsaka massacre. Maguindanao Massacre, Hindi ko totoo yun. Actually, bago namin pre-presente yan, bago namin kinuha ang affidavit, alam na namin, chinek na namin lahat ng records. At wala siyang kaso doon sa massacre. Hindi siya involved kasi ang alam ko niyan, umalis na siya 3 months before the massacre from the province of Maguindanao as administrator. Okay. May sakit yan meron siyang sakit at nag-leave na siya. Umalis na siya. So hindi ko na alam kung saan nakuha ni Tony Raul yung balita niya, no? Pero pangalawa pa, yung sinasabi namin na pinapublicize namin yung mga report na meron kami mga witnesses, this will even be favorable do sa possible respondents. Kasi nagkakaroon na sila ngayon ng
advanced knowledge kung ano yung mga affidavit ng mga witnesses, hindi pa nag-uumpisa ang preliminary investigation. And this is part of the transparency. Merong mga witnesses dyan, kaysa naman sa itago namin, tapos bibiglayin na lang namin lahat para sabihin, eto mga witnesses namin. Sa pauna pa lang, sinasabi na namin kaagad. So, they should not really resent this. In fact, this is the policy of transparency. Okay. Chairman, maraming salamat po sa oras. Good morning po. Sige, thank you very much, Igan. Thank you, Tony Raul. Thank you, Chairman. Comelec Chairman, Sixto Brillantes. So, abangan natin yan, Atty. Ha? Oo. Kayo ba, may mga witness din kayo? Well, una yung, Press con din kayo. yung sinasabi nilang si Unas ay hindi involved sa Maguindanao Massacre. Ang nagsasabi na nito ay yung mga biktima mismo at yung mga abogado ng biktima nagsasabi rito. At ang binabanggit nila na hindi nila ito ginagawang media sensation para sa transparency, maliwanag naman na trial by publicity lahat ito at conviction by publicity ang magiging resulta nito. So sana ang patas, sana ang due process, sana ang rule of law sa ganitong sitwasyon. Okay, maraming salamat po, Atty. Raul Lambino, abogado po ni dating Pangulo. At ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Yan po ating talakayan, mga igan. Magbabalik ang unang hearing. Unang hirit ang saya.